Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Magandang umaga, lungsod ng Lucena, lungsod ng Tayabas, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa-bansang Pilipinas. Nagpupugay sa inyong lahat palatuntunang stand-up, balikatan para sa sulong Quezon ngayong araw na ito. Araw po ng linggo, ika-18 sa buwan ng Abril taong 2021. At syempre pa, ako po ang isa sa inyong mga kabalitaan hanggang ika-8 ng magandang umaga. Maliit na tinik mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, patuloy na nagmamalaki anak ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Magandang umaga po. Sana'y samahan nyo kami sa panglinggong edisyon ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Ako po si King Formaron. At syempre pa, ang palatuntunan ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme Radio at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantambay sa harap ng inyong TV set, tutok po kayo sa Broadcast Channel 6. Samantala, sa mga naghahanap sa Facebook, hanapin po ang account ng Stand Up Balikatan. Partner. Okay. Morning Oh, ulit. special na naman ang araw Sunday natin. Ngayon, no? Linggo na naman. Napakabilis talaga ng araw at excited ako sa ating ipipit. Dahil mga ka-stan, lalo kayong mai-excite dahil po mga kababayan, ipapanood po namin sa inyo ang video kamakailan lang personal na pinuntahan mismo ni Congresswoman Dr. Helen Tan yung katatapos lang na daan na kung saan ito po yung Gumaca Pitogo Access Road, mga kababayan, na sa inisyatiba niya ay magbibigay po ng tiyakang magbubukas sa larangan po ng turismo ng mga naninirahan sa nasabing lugar plus yung pangkabuhayan ng mga residente doon. Sa kabuuan, partner, Oo, ito ay nasa barangay na Villa Mendoza, Gumaca, Quezon. yes, tamang-tama naman mga kababayan. Kaya para higit po nating malaman ang detalye ng binabanggit ko sa mga oras na ito, samahan niyo po ako aming ipapanood sa inyo ang kabuuan ng kuha na video. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa barangay Villa Mendoza ng Gumaca, Quezon. Bisita po natin, ito pong access road na ito po ay galing sa Convergence Project ng DPWH and Department of Tourism. Ito pong daan na ito nanggaling po doon sa highway Gumaca to Pitogo Road. May haba po ito na mahigit 1 kilometro at sa pangkasalukuyan, ito po ngayon ay natapos na mahigit 1 kilometro, ay konkreto na. Ito pong project na to ay ating inintroduce sa DPWH and Department of Tourism kasi nga yung Bosque Cave no, na atin pong pupuntahan ay makakatulong para sa pagpapalawig ng tourism and at the same time, ekonomiya para po dito sa barangay at para sa bayan ng Gumaca. Isa lamang po ito sa ating pong proyekto na isinulong at tinututukan hanggang sa matapos no, sa kabuuan po ng ating distrito. So bukod po sa Bosque Cave, ang mga tao po dito ay ang pangkabuhayan ay pagsasaka. Karamihan po dito puno ng niyog. So nagkokopra sila, nagtatanim ng gulay. Nung una, ito po ay rough road talaga at pag tag-ulan, halos hindi madaanan ng mga sasakyan, no? So hirap yung mga tao, naglalakad po sila. So double purpose po ang naitulong po nitong daan na ito. Hindi lamang para i-promote yung tourism, pero tulungan din yung pang-agrikultura ng mga tao na nakatira dito. At the same time, makakatulong po sa kanila para mabilis nilang ma-access yung mga services na kinakailangan nila doon po sa bayan. So isa pong halimbawa no, na nag-benefit dito sa daan na ito
Nakita ko po sa pagpasok dito, meron po dito na bee farm and garden, no? So, eto po, papakilala ko po sa inyo si Tatay Oro, no? So, Tay, gaano katagal na po kayo na nag-aalaga ng bee? 3 years na po ako nagka-baby. Okay? Yung pong honey niyan, ang siyang sinaharbit natin. Okay. Binibenta sa market. So, etong farm mo na ito, gaano kalaki? 3.6 po itong pinag-iisan ko. At, narinig niyo po si tatay ha, talagang nagbubuwis, no? Nagbubuwis siya ng kanyang 3.6 hectares. Tay, tanong ko lang kasi napakongkreto po natin ang daan, di po ba? Ano pong naging pakinabang niyo dyan sa daan na yan? Malaki po ang pakinabang dyan. Dahil dito sa una-una, walang tubig dito. Okay. Ang tubig, nanggagaling pa sa Barangay Laguna. Yung bahay ko dito. Dati po saan kayo kumuha ng tubig? Yung Ilan? po may hukay dyan. Pero mahirap ng mga magpasan dahil matandaan. Oh! Di kailangan po ang sasakyan. Doon na sa baba na lang kukuha. Para dito na lang, pipick-upin ko na lang dito sa tabing kalsada natin. Okay. So, si Tatay Uro, ayan nakita niyo po, meron siyang bee farm. So, yung kanyang honey ay binibenta niya pure ito. So, kung gusto niyo po na sigurado na safe at saka pure ang mabibili niyong honey, si Tatay Uro po sa Barangay Villa Mendoza, meron po siya. Pwede po kayo mag-inquire dito. Tutulungan pa natin siya. Yay! Thank you, Tatay. Salamat. So, yan po yung patunay natin na yung access road natin ay nakakapag-encourage, no? Nakapaghikayat ng mga tao dito sa barangay na dating sira-sira ang daan na magsumikap para i-cultivate yung kanilang lupain at makakapaghanap ng mga alternatibong pamamaraan ng pagkakakitaan. So, very inspiring po yung ginawa ni Tatay Oro, 65 years old. I'm sure yung kagandahan ng daan ang naging isang dahilan para magdesisyon siya na ayusin itong kanyang lupain dito po sa Barangay Villa Mendoza. Again, ako po si Dr. Helen Tan na palagiang nagbibigay ng serbisyong tunay at natural. Ang ganda ng daan, mga kababayan. Nakita nyo naman talagang sino ba naman ang mag-aakalang sa panahong ito sa ilalim po ng pamamahala ni Congresswoman Dr. Helen Tan magkakaroon ng katuparan. Sigurado ako 100%. Ito yung matagal-tagal ng hinihiling ng mga naninirahan sa lugar. At least maging cemented man lang yung kanilang daanan, partner. 1 kilometro din ito. Hindi rin birong pera ang ginastos dito ng serbisyong tunay at natural para lang doon sa barangay na yan. 1 kilometer is 1 kilometer. Pero partner, marami naman ang makikinabang nito na daan-daang pamilya ang nasa ganyan lugar. So malaking bagay ito. At saka ang tinitingnan natin dito, mga kaubayan, yung tagal nga ng pinagtiis ng mga Oo, residente yung na sa pag-aantay. panahon lang ng panunungkulan po ng mambabatas, nagkaroon ng katuparan na magbubukas sa kanilang pagbabago ng kabuhayan kung bakit ipapaliwanag ko po kayo sa inyo sa ngayon dahil umpisa, magkakaroon po ng pagbabago, magkakaroon ng mga tindahan, ng negosyo, yung kanilang mga paninda, madadagdagan na kung meron pang mga existing po doon sa area, plus yung kanilang pinagkakakitaan, tinitingnan-tingnan ni Congresswoman Dr. Tan yung lugar, yung mga pwede po nilang pagmula ng kita mula sa produkto, sa ani, mula sa mga puno ng niyog at marami pa mga klase ng pananim, sigurado gaganda ang buhay ng mga residente doon sa lugar. At bukod doon, partner, napakalaki ng contribution ng Department of Tourism. And of course, DPWH. Kaya naman, magiging, maaaring doon sa lugar na yan, isa ito sa magiging tourist spot. Kabalikatan Mhm. ng opisina po ni Congresswoman Tan. Parang convergence project, magkakatuwang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Bagay na higit na nagpapabilis at nagbibigay po ng katuparan ng 1 kilometro po sa panahong iyon. Ngayon, ng ating pamahalaan, medyo may kamahalan na ang ating mga daan. Kaya talaga naman kung hindi po ito pupursigihin ng opisyal, kagaya ni Congresswoman Dr. Tan, naku, sigurado maghihintay pa kayo ng matagal at last sa ngayon, nagkaroon ng katuparan niyan. At saka nakita naman natin yung in-interview na napatagal ng panahon Si na tatay. nagtiis sila na pangit yung karsada ron. Pinakita naman natin yung dating karsada
na walang kawawa. So, yan na nga, bago na. At siyempre, yung kanyang maliit na negosyo doon, meron pala siya doong honey bee farm, yung Bee tao. farm. Bee farm, yung tao doon na malaking bagay. Kasi yung unang-una, binanggit niya yung tubig. Madali na yung pagkuha ng tubig kasi nga konkreto na yung karsada. Hindi na sila lalayo. Pwede mo na ikarga yung tubig doon sa sinasabi niyang sasakyan. Hindi na Ganyan lalayo yung sa ibang lugar. paliwanag ni DOT Secretary Berna Puyat Romulo, Romulo, oo. kung saan sinasabi po mga kaista na kailangan talagang paglaanan ng pondo ang mga ganyang klase ng proyekto na magbibigay po ng siguradong hanap buhay sa marami natin dati-rati naka-standby lang o dati-rati naghihintay kung kailan po darating ang tulong o ayuda ng ating pamahalaan. But now, maiiba po ang sitwasyon dahil sila mismo magkakaroon po ng inisyatiba para sa kanilang sarili. Napapanahon, pagtutulungan, Department of Tourism, Department of Public Works and Highways at mga opisina po ng ating mga mambabatas, kagaya na lang sa bahagi po ng Port District. Ano na rin siya, para na rin siyang, although hindi ang tawag sa kanya ay farm to market road, hindi naman siya tinawag na group, pero may similarity. Kasi yung mga taong nagtatanim doon ng gulay at of course yung kopra na pinakikinabangan, madali nang mailuluwas patungong Pitogo or patungong Gumaka. So madali na. Dahil nga doon sa 1 kilometer access road na yun. At take note, merong tinatawag sila na Mhm. Bosque Cave. Oo. Isa ito sa dagdag atraksyon. Oo. Naku, hindi na ako makapaghintay pa. Parang gusto-gusto ko nang marating yan mga kababayan. Sana matapos na po ang problema natin sa pandemya. Siguradong isa yan sa mga nasa bucket list na inyong mga pupuntahan. Hindi na natin kinakailangan pang lumayo ng ating lalawigan. Dito pa lang sa Quezon, mabubusog na ang ating mga mata. Mag-i-enjoy po tayo ng todo kagaya ng ginagawa. Isa yan maaari doon sa kaya natutukan ni Congresswoman Dr. Tan, yung ganyang klase po ng programa, yung access road sa pagitan po ng dalawang bayan dahil meron talagang isang na-discover na lugar kagaya ng Bosque Cave na higit na magbibigay po ng kita sa marami doon. At saka actually, kahit naman halimbawa walang Bosque Cave doon, basta ang tao, ang karamihan sa barangay ay nagplano at nakapagsabi kay Dr. Helen Tan ay pinagkakaloob naman ni Dr. Anumang kahilingan tulad yan, priority yan, mga karsada. Yan ang isa sa mga pangunahing pinagkakaloob ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Kasi nga access road yan mas mapapabilis. Correct. Sabi ni dating District Engineer Mhm. Celi Sigit Plancia, kapag ka nagkaroon po ng daan, yan na yung mag-uumpisa ng development sa Yan, isang oo. particular na area. Kaya doon sa mga nagnanais pa na mabago naman yung estado ng pamumuhay sa inyo yung mga lugar, gumawa tayo ng paraan para tayo po ay maka-access din sa mga inihalal nating opisyal ng ating pamahalaan. Baka matulungan tayo kagaya po ng ginagawa ni Doktora na hindi naman niya hinihintay ang kahilingan ng marami kundi siya mismo binabaybay niya ang distrito na kanyang nasasakop at sa mga pagkakataon nakikita po niya yung pangangailangan parang kagaya ng ginawa ni dating Agriculture Secretary Prosi Alcala, nililista at binabalikan pagkatapos ibinibigay po ang programa sa mamamayan. At pagka ganyang nakarsadahan na, ang kasunod yan, automatic, siyempre, kung sila may existing ng kuryente, maaaring madagdagan pa ang mga power lines. Pangalawa, yung mga tinatawag nating water system, pwede pa rin yung dagdagan kung meron ng existing. At pangatlo, siyempre, pagka ganyan, dumadami na ang naninirahan. Yung development nakakarating talaga sa kanayunan. Yan, ganyan yan, siyempre. At mga kababayan, napanood nyo naman itong aming unang ipinakita. Abangan nyo po itong pangalawa naming ipakikita, itong tinatawag na patubig sa isang barangay. Barangay Ulong Tao, Ibaba, Macalelon, Quezon. Ito po ang patubig sa barangay ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Magandang umaga mga taga Macalelon. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Ulong Tao Ibaba para bisitahin po ang isa sa mga programa at proyekto ni Congresswoman Dr. Helen Tan, ang patubig ng Bawasa dito po sa Barangay Ulong Tao Ibaba na sa ngayon po ay meron ng 200 household na benepisaryo sa mga oras na ito. Kaya halina't lakbayin po natin patungo sa patubig ni Dr. Helen Tan. Tara!
Una-una ay nagpapasalamat sa ating Congresswoman Dr. Helen Tan dahil sa ipinagkaloob niyang tulong sa aming babasa o yung tubig namin sa barangay na kung saan po ay napakalaking dalawang tulong sa amin dahil naging maginhawa na ito yung pag-servisyo tubig sa amin dahil sa pagpapalit ng mga bago linya. At hindi pa lang yun, marami pa iba pa ng mga tulong na ipagkaloob sa amin. Sa pangalan po ng buong barangay at ng sumunod barangay at ng mamayan ng Ulong Tayo Baba ay labis-labis po ang aming pasasalamat sa inyo, Dr. Helen Tan. Sana ay patuloy pa kayo sa inyong napakagandang serbisyo para sa ating bayan at sa lalawigan ng Quezon. Maraming salamat. Ako po si Ginoong Gideon Naprencilio, ang Pangulo ng Barangay Waterworks and Sanitation Association ng Barangay Ulong Tao Baba dito sa Macalelan, Quezon. Kasama ng aking mga opisyales at ng halos nasa 200 miyembro nito ay lubos na nagpapahatid ng pasasalamat sa ating ginagalang at minamahal na Congresswoman Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Napakalaking biyaya po sa amin dito sa aming barangay na mabigyan ng isang napakalaking proyekto at isang masasabing talagang kapaki-pakinabang na proyekto sapagkat unang-una talagang ang tubig ang ating kailangan. Ang proyektong pong ito na binigay ng ating ginagalang na Congresswoman ng ika-4 na distrito ay ang replacement at ang rehabilitasyon ng Barangay Waterworks Sanitation Association. So, at masasabi ko kung talagang pag ang lumapit ka kay Dr. Helen at ito ay talagang para sa pakinabangan ng nakararami ay saglit lang po at talaga pong kanya agad itong naiibigay. Tulong po ni Dr. Helen Tan, maganda po ang bali ng aming tubig sa mga bahay-bahay. Malakas na po, mabang ang dalang amoy. Okay na po siya sa panghugas, hindi na. Katulad nung dati na may amoy tubig, parang amoy tura. May maganda na po ang dati. Thank you po, Dr. Helen Tan. At ayan nga po mga kastan, nakita po natin na napapakinabangan na ang patubig na kaloob po ni Congresswoman Dr. Helen Tan dito po sa Barangay Ulong Tao Ibaba sa bayan ng Macalelan. Muli, ito po si Consel JJ Nakabito, ang inyong pong kabalikatan sa paghahatid ng serbisyong tunay at natural. Magandang araw po. Narinig niyo naman yung sinabi nung isa sa residente dyan sa bahagi po ng Ulong Tao, Ibaba, sa bayan po ng Macalelon, yung kanilang kahilingan. Hindi pa raw sila nagsasabi o hindi pa man direkta na nakakarating po sa kaalaman ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Aba! Mantakin nyo, sabi ng mga kababayan ko sa Bondok Peninsula, ipinagkakaloob na. At sa tagal-tagal din naman ng panahon naghintay sila at nagtiis yung mag-ipon ka ng tubig, mga kaistan. Ang hirap niya, lalo na sa panahong ito, summer, although umuulan po ng konti, pero sa mga areas na talaga namang napakahirap po ng malinis pagkakaroon ng inumin na tubig, problema po yan. Pasalamat na lang tayo, 200 po. Kulang, 2 lang yung sasabi ko sa inyo, pero may 0 yan sa dulo. 200 mga kababayan nagbenepisyo ng mga kabahayan sa area dahil po sa programa na Barangay Waterworks and Sanitation Association doon sa lugar, partner. At base doon sa isang interview ng ating kasamahan, yung kaista natin doon, meron na pala dating tubig, kaya lang of course mahina, plus yung tubig hindi kagandahan yung amoy. So nung mabago at nagpagawa nga si Congresswoman Dr. Helen Tan ang tinatawag nating patubig, medyo naiba. Malaking pagbabago ay doon sa version ng isang interview. Napaganda. Siguro yung tubig ay mukhang talagang malinis na kasi maayos yung sistemang ginawa doon ng mga kaista natin.
Ang binabanggit po ng ating partner mga kabayan na partner po natin sa paghahatid ng serbisyong tunay at natural. Maraming salamat kay Konsihal JJ Akibido ng bahagi po ng Makalelon. Sa pamamagitan niya, nakakarating po sa ating palatuntunan at naipapaabot naman natin sa marami nating mga tagapanood o tagapakinig sa iba't ibang mga himpilang partner po natin yung mga impormasyon, mga kaganapan po sa kanilang bayan. Maraming salamat muli kay Konsihal JJ Akibido. Napanood niyo yung sabi ni Mrs. habang naguhugas ng pinggan? Iba talaga kapag yung hindi maganda ang amoy partner, Oo. no? Kaya kailangan malinis at saka yung tuloy-tuloy na agos po ng tubig sa gripo para malinis yung mga pinggan. Halimbawa, plato o kaya sa paglalaba, sa pagluluto, importante po yan. Kaya naman, ipinagkaloob po walang duda, napakabilis ni Congresswoman Dr. Tan dahil alam niya ang kahalagahan po ng tubig. Ang tubig ay mahalaga, ang tubig ay buhay. Yan yung sinasabi ng isang prime water district ito po sa lungsod ng Lucena. Alam mo yung nauna nating ipiniture kanina, of course yung karsada ay hindi natin pwedeng sabihin hindi mahalaga. Napakahalaga rin niya. Pero this time, itong kapapakita lang natin ay tubig. Sapagkat mawala, sabi nga, di ba, mawala ng kuryente at lahat. Tubig lang ang hindi pwedeng mawala sapagkat tubig nga ay buhay. Unang-una, iniinom natin. Pangalawa, yan ang ating ipinanlilinis sa mga gamit. Pangatlo, ipinanlilinis sa katawan. Kaya priority talaga ni Dr. Helen Tan itong mga ganitong bagay para sa mga, binanggit mo kanina, 200 pamilya doon sa barangay Ulong Tao ng Makalelon. Malaking bagay ito. Saka pwede kang tamaan ng anumang klase ng karamdaman kapag hindi po malinis ang tubig na ating ipinapasok sa ating katawan o ginagamit po natin sa ating pagluluto ng ating mga pagkain na isineserve naman natin sa ating mga mahal sa buhay sa loob po ng ating mga tahanan. Kaya kailangan talagang malinis po ang tubig. Kaya naman si Kapitan Ayangko, narinig nyo naman, tuwan-tuwa kay Congresswoman Dr. Tan. Mulit-muli, inuulan po ng pasasalamat ang opisina po ng Kongresista na Dr. Pa dahil sa patuloy napakarami po niyang programa. Imagine, abot po ang serbisyong tunay at natural sa bahagi ng Makalelon, Quezon. Ang 200 kabahayan ay hindi lang po 200 ang bilang ng individual kung bibilangin natin ang magbibinipisyo dyan at hindi lang sa kasalukuyang panahon nila pakikinabangan ang malinis na tubig kundi sa mga hinaharap pa mga kaistan. Actually, 3rd district ito itong Makalelon. Pero of course, hindi lang naman 3rd district ang tinutulungan ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Ito ay province-wide. Kahit saang distrito. Patunay na hindi nakakulong yung serbisyo ng hindi, mambabatas sa nalolooban lamang ng kanyang distrito, mga kaistan. Sa lahat, sa 4 na distrito yan. Bukas, yes, mula doon sa distrito ni Congressman Mark Enverga hanggang doon nga sa distrito po na kanyang pinamamahalaan. Nakakatawa, no? Nakakaya niya na talagang ang sipag mangalap ng pondo mula po sa national government and hindi lang yon mula sa kanyang sariling sikap program. Kaya naman napakabilis po na naibibigay yung request. Iba't iba man yan mula sa maliit hanggang sa mabibigat na mga pangangailangan o problema ng marami. At least, no, kahit papano, kinakaya po ng opisyal. Ang kagandahan nito, partner, dahil yung serbisyong tunay at natural para sa tao ay pribado. Wala na itong dadaanan kung ano-ano, mabilis. So once na na-request kay Congresswoman Dr. Helen Tan or even kay Attorney Mike Tan, of course, pag-uusapan lang yan na baka mga 2 oras, bukas-bukas, kinabukasan antimano, nadyan ang materyales, nadyan na yung isang team na gagawa. Hindi yan pwede maka-1 linggo. Once na inaprubahan ni Congresswoman Dr. Helen Tan, ang bilis niyan. Kinabukasan, or else may survey muna ng konti, di ba? May pag-aaral muna ng konti. Uy, may Hindi bill of tatagal sa materials. linggo, uumpisa na agad yan. Kukwentahin yan, di ba, Siyempre, mga kaserbisyong Pero tunay hindi at siya natural. magtatagal. Hindi ko kwentahin ni Congresswoman, but yung pangangailangan po Oo, ng mga siyempre. materials doon sa Bibilhin yun programa, siyempre, i-deliver yan. Kung ilang hakot po yan ng mga tubo, ng mga kailangan sa mga susunod na araw, ating po pag-uusapan yan, mga kababayan, sa mga nakatutok, tapusin niyo po ang edisyon ng ating palatuntunan sa araw na ito dahil espesyal sa ikalawang bahagi po, makakabalitaan natin. Sana'y magbigay po ng aral sa mga mahilig tumudla o mga mahusay po sa larangan ng paghawak ng anumang kalibre ng inyong mga armas dahil partner at mga kaistan, makakabalitaan po natin ang mga kilala at mahusay ginagalang profesional na shooter mula sa lungsod ng Lucena at Talawigan ng Quezon. Ang mag-ama, banding na rin nila ang pagputok sa mga shooting competition na ginagawa sa loob at labas po ng ating lalawigan. Tutukan po ninyo panoorin ang batang-bata, mahusay na sa paghawak ng baril, si Ginoong Joel Dalisay kasama ang kanyang amang si Ginoong Antonio Dalisay. Lahat pong yan sa pagbabalik ng palatuntunang Stand Up! Balikatan para sa sulong Quezon! Wala nang atrasan,
wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Narito po ang guidelines on the imposition of an enhanced community quarantine and the stringent social distancing measures over the entire Luzon, including the National Capital Region. Wala nang atrasan, wala nang lipatan.
Tuloy na ang balikatan, araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikulang bahagi po ng ating palatuntunan sa mga kakabukas lang ng inyong transistor radio o kaya naman kakabangon lang at hinahagilap ang remote ng inyong TV set. Tutok po kayo sa kabuuan ng ating mga mahalagang pag-uusapan. At kasama na po natin ang ating mga panauhin ngayong linggo ng umaga. Walang iba kundi itong mga taong ito na nasa larangan po ng negosyo at sa pagtutudla o yung tinatawag na gun is to shot. Walang iba kundi si Antonio Dalisay. Ganoon din po yung kanyang anak na si Joel Dalisay. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga mga televiewers na nanonood ngayon. Magandang umaga kay Congresswoman Helen Tan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po, gaya po ng sabi ng aking ama, ay magandang umaga rin po sa inyo. Yes, sir. Welcome po sa ating palatuntunan. Mga mahuhusay humawak sa baril, mga gun enthusiasts. Sir Antonio Dalisay, anong edad po nung kayo nag-umpisang humawak ng baril at ano pong caliber yan? Nag-umpisa akong umawak ng baril year 2007. 39. I was 39 years old. 45 caliber po. Bakit kinailangan natin humawak ng baril, sir? Sa profession or dahil hobby natin? Hobby lang siya at the same time po for protection. Yan po. Mamaya natin pag-uusapan yung kahalagahan ng marunong humawak. Yung disiplina ata ang isa sa mga natututunan dyan. Sir Joel, anong edad po natin nang humawak naman tayo ng baril? Kung natatandaan ko po ay 14 years old po ako. Ang bata! Apo. Tinuruan kayo, of course, ni Daddy. Bale po, niyakag niya lang po kung sumama sa firing range. Tapos may nagturo po sa akin dun. Nagkusang loob po siya. Sa ngayon, nasa langit na. Hindi po ba nakaka-nervyos yan? Yung paghawak mo ng baril, iaasenta mo dito sa katapat ko. Nakikita nila. Hindi ba yung lakas ng kaba? Sir? Ano po, sa una po ganun, pero pag tuloy-tuloy na po ang putok, nawawala naman po yung nervyos na yun. Naku, pagka ako, baka yung sa halip na yung bala ang tumapon, baka yung baril mismo. Sir, bakit po natin siya niyakag sa firing range? Sabi ko po sa kanila, bali po 3 silang inalok ko na kung sinong gustong mag-firing. So ito lang si Joel ang may gusto na sumali. Kaya sinuportahan ko naman po siya. Buo yung loob, no? Opo. Opo. Partner. Okay, alam mo para sa kabatiran, si Mr. Tawag namin sa kanya si Tony Dalisay. Official sa ng Kilusang 609 Gun Club na nag-host para do sa second Congresswoman shoot fest, di ba? So si Sir Tony ay treasurer ka po ba ng grupong Kilusang 609? Opo, bali hanggang sa kasalukuyan ako po yung treasurer ng aming gun club. Hindi lang pala baril yung hinahawakan, pati yung pananalapi, pondo ng samahan. Pondo ng samahan, matagal na siyang tesorero ron. At of course, alam mo ito, nasa business din sila ng yung pagbibigas, pagtitinda ng bigas. And then, Sir Tony, naalala ko lang, paano mo naman pinagsasabay itong negosyo, pagpapalaki ng anak para sa kanilang mga kinabukasan? At the same time, may position ka pa sa, alam ko, ito 609, napakaraming member ninyo. So, paano mo na babudget yung oras mo pag-handle mo sa mga sitwasyong ganito? Bali po, time management lang. Okay. Yung pagpapiring tuwing araw ng Sabado at Linggo. Tapos katulong ko naman yung may bahay ko sa paghahanap buhay. So yung mga bata naman malalaki na. Okay. Inaanohan ko na lang and ginagabayan ko na lang sila sa dapat nilang gawin. Okay. Ito kasi si Joel naman, naalala ko lang, Sir Tony, nung medyo maliit pa nga siya, nung his age is 14 pa lang, nakikita ko na itong batang ito noon. Kasama mo na nga agad sa
naturuan ng ating mga kaibigan, ng ating mga kasama. So, nakaranas ka naman sa mga talagang pangmalayuang kompetisyon or labanan talaga. Nakakasali ka, ang alam ko, since nung maliit ka pa until ito ngayon, medyo malaki-laki ka na, married ka na. So, marami-rami ka na rin balang inubos dito. Magastos ba ang maging membro nito? Actually po, opo, magastos po. So, Bali, nung bata po ako, nung 14 pa lang, ay tinuturuan na ako ni tatay kung paano mag-budget para sa bala. okay. Opo. So, ganun pala yun. Ano? Opo. Hindi pwede yung aksaya ng aksaya. Opo. So, kinakailangan talagang sa pagsasanay ay walang perang masasayang. Opo, ganun po. Bali So- po, pag nga putok kami, ultimo yung basyo, pinupulot ko po. Okay. So, para talagang reload, hindi na siya bibili ng panibago. Opo. So, sa ngayon, itong mga pinakahuli, bago pa tayo nagpandemya, alam ko, napapalabang pa kayo? Opo, bago po mag-lockdown, huling putok namin dun sa Tayabas po. Okay. So, Bali, yun ang naaalala kong huli kong tapos ngayon na po ulit. okay. Si Mrs. mo ba, iniinganyan mo rin, kasama natin yung iyong may bahay. Ano ang first name niya? Claudine Aklan Si Dalisay po. Claudine, oo. So, tinuturuan mo rin ba siya? Hinihikayat mo rin ba siya? Kasi may mga babae kayong mga member dyan, alam ko kahit sa ibang mga probinsya, may mga babae mahusay ding tumudla, pumutok. So, hinihikayat mo ba siya? Opo, actually, lagi ko po siyang pinapaalala ng dapat maalam din siyang mawak ng baril. Baka hindi naman kaya baka mames yung mapatama yon, hindi naman. Ay, tiwala naman po ako. Mabait naman, mukha namang nagbasa profesora siya, kaya Opo. disiplinado rin. No? Balik tayo kay Sir Tony bago natin ipasa kay Sige. Ma'am Jeline. Sir Tony, ikaw alam ko noon ka pa nga, tama yung sabi mo, 2007, nakikita na kita noon. At alam ko itong hindi naman ito bisyo, kundi hobby nga. At ito yung sports. Intention ito for sports, di ba, sir? So, ang talagang is laro. Hindi yung kung ano-ano, ha? Ang alam ko, meron pa nga kayong pare na naglalaro rin dati niyan. So, nung pinasok mo ito, sir, itong larong ito, inisip mo na rin na maring makabawas pa ito sa iyong iniipon dahil, of course, naging-negosyo ka. Puro palabas ang pera pagka ganitong pagtutudla, puro palabas ito. So, bilang negosyante, binabalanse mo rin yun, sir. Yes, sir. Sa totoo lang, magastos talaga. Kaya lang, kailangan nating mag-relax pag weekend. So, yun ang alaman kong konting diversion. Ano nga? Bisyo. Parang Pampa-relax, pampa-alis stress. Maayos naman, okay naman. Pero alam ko, meron ka pang mga big bike, na mga motorcycle na malalaki, nagta-travel pa rin kayo. Hindi ba another bisyo pa rin yung gano'n na napakagastos din nun? Opo, masyadong magastos nga. Kaya lang, hindi naman siya pinagsasabay. Okay. So, kung halimbawa ay walang putok, adi magmumotor naman. So, ganun din parang isa rin lang ang budget. Okay, Isa rin. magastos. So, partner, hindi natin Pero kaya ito. teka, Mr. Dalisay, sino po sa inyo si Cardo? Sasagutin nga ng seryoso ni Sir Tony. Nung simula ka unang pumutok, Sir Joel, sinama ka sa firing range. Gaano pa yung tumagal yung panahon bago mo tuluyang na perfect yung pagputok? Sa totoo lang po, ma'am, ay hindi naman po perfect na perfect. Ano lang po, yung utay-utay po siyang nade-develop bawat practice po. Tapos pag may competition po, inaano na rin namin na parang practice na lang din po yun. Hanggang hindi ko po hinahabol yung yung trophy. Basta kung may trophy po, masaya na rin ako. Opo. Sir Tony, ano yung nakahikayat sa inyong anak at naisama niyo siya sa loob ng firing range? Ano yung best word na pagkaka-describe natin sa kanya na dapat maging isang shooter ang inyong anak, kagaya niyo? Naisama ko lang siya, nanonood siya, tapos nung una, nagpipilit siya na gusto raw niya. Sabi ko, masyado ka pang bata. So, tinanong ko muna yung dalawa kong anak. Ayaw niya, kaya siya na lang yung kinuha ko na siguro yan ang nakahikayat sa kanya nung makita niyang naglalaro ako. Pero
totoo bang bisyo yan or hobby ng mga may kaya lang sa buhay? Hindi naman po, kahit po walang kaya sa buhay, meron din naghahabi na ano. Hindi naman po siya talaga bisyo, hobby lang siya, hobby. And for protection. Maliban sa shooting, ano po yung banding yung magtatay? Nakakasama ko rin po siyang mag-big bike dati. Sa totoo lang po, kinakabahan nga ako pag big bike. Siya na rin ang nagkusang umayaw. Shooting na lang. Ay, bakit Sir Joel? Ay, ano po kasi ma'am, bali nagkapamilya na po ako. Kala ko nasusundan yung bike mo. Ay, ano po, hindi ko na po kumbasa yung motor ay napapatingga na lang po sa garahe. Kasi pag linggo po, puputok. Yung pong pag nagkakayayaan ay medyo parang pupunta na lang muna ako sa aking katipan para makipag-date. Bali, hindi na po ako nakakasama. Yun lang po. Maliban po sa for self-defense, kapag marunong kang humawak ng baril, ano yung adbantahe nito na maibibigay sa isang mga nanonood natin na nagkaka-interest ngayon pa lang sa umagang ito na pumutok po sila, Sir Tony? Pagka po sumali sa gun club, nababawasan ng kayabangan. Nagkakaroon ng respeto sa kapwa, Disiplina. nadadagdagan ng disiplina, at saka yung paghawak sa baril, nabubunot lang sa tamang panahon. Aray naman, napaaray ako dun sa kayabangan. So siguro dapat ay sumama sa ganyang klase ng samahan to be a professional shooter. Opo, kasi po marami akong nakausap na mga na practical shooter na dati raw, ang baril laging akmang bubunutin, pero nung sumama na sa gun club, nagkaroon na sila ng ng self-discipline. Opo, At napatunayan ko naman po. yun, partner. Pero Gusto mo teka. bang magbawas ng kayabangan? Hindi. Yun ang pagkakaiba namin eh. Sila ay pro-gun, ako ay gunless eh. Okay. Advocate ako ng gunless society eh. Klaro. Although nag-i-interview tayo ng mga, actually yung kanilang pangulo ay isa sa mga kapatid ko. Si Pistolero, di po ba? Tanungin ko muna si Joel. Joel, ikaw ay by profession ang tinapos mong kurso is culinary. Pero tama ba? Culinary. Opo. Pero nasa business ka rin ng pag-retail ng mga rice, di ba? Opo, sir. So nagamit mo ba itong kurso mong, alam ko napakamahal yung kursong culinary eh. Nagamit mo ba siya? Nagagamit mo siya? Nung una po, nung makagraduate po ako, pinilit ko po siyang gamitin. Okay. So, Kaya lang, sa sobrang hirap po ng pag-apply, puro training lang po ang naano ko. okay. Pero at least of course, marami ka na sigurong natutunan sa mga pagluluto. Siyempre. Meron naman Iba-ibang po. klase, hindi Opo. basta karaniwang niluluto, di ba? Ah. Kasi culinary nga eh, di ba? Medyo mga kusakuan, mga high profile yung iyong Opo. ginagawa dyan, di ba? Medyo Mga pang kakaiba. 5-star hotel. Yeah, Yun po. pwede, di ba? Yun pala, ganun pala yung ginawa. Pero of course, nasa business ka pa rin. Opo. Bale, ngayon po, nasa business po ako ng bigas. Okay, may ginawa. Alam ko, meron ka ng maliit na Apo. anak, ha? Ilan taon na ba yung anak mo? Nakikita ko lang. Bale, 2 years old na po ngayon. Lalaki ba siya? Apo. Okay, very good. Unang apo ba ito, Sir Tony? Hindi naman. Pang-walo na. Walo. Pang-walo na pala. Diyos ko, kala ko isa pa lang. Anyway, Sir Tony, ang talagang alam ko naman, yung binanggit mo kanina, tama yung sabi mo, yung ibang mga tao na nung una ay medyo pawaso-waso, at nang mapasali sa gun club, hindi rin naman ganun kadali yung mapasali sa gun club, na may screening din yan. Hindi naman basta na gusto mo sumali, sasali ka na, hindi yung ganun kadali eh. Unang-una nga, di po ba, dapat license ang mga baril, at ikaw ay disiplinadong tao, wala kang anumang sabit kung ano, at yun ay nakita ko nga sa personality ninyo. So, tama yung sabi mo, yung kung dati medyo waso ka sa pagkilos paghawak ng baril ngayon, the more na ikay member ng isang gun club, the more na dapat responsable ka. Tama po ba, Sir Tony? Yes sir, tama-tama po yun. Kailangan talaga responsable sa paghawak ng baril. Meron bang ground ang isang member ng lehitimong gun club para ka mapatalsik o maalis? Anong maring ground para ka mapaalis o mapatalsik ka sa isang grupo? Ano ang maring naging violation mo? Halimbawa, Sir Tony, kung meron
kung meron kang kilala na gano'ng pangyayari. Yung mga pangyayari na siyempre kailangan responsible, kailangan yung baril lisensyado, merong permit to carry. Yes. Yun palang kung walang lisensya yung baril mo tapos may lisensya tapos walang permit to carry, ground na yun para ma-revoke yung yung lisensya ng baril. So kailangan tanggalin siya sa gun club. So, hindi ba't kung hindi rin ako nagkakamali, doon pa lang sa, wag na yung nakabili ka ng baril, okay na yun napag-ipunan mo. Pero yung meron siyang permit to carry, meron pa kumisang permit to transport, and then meron pang LTAP, kung di ako nagkakamali, hindi ba napakaraming yung binabayaran sa gobyerno? Ganun ba? Ganun ba yun? May mga binabayaran. So, ang gastos pala dyan, hindi ganun kadali, Sir Tony? Doon po sa medyo magastos sa LTAP, nadagdagan tayo ng bayarin LTAP sa permit to carry. Tapos yung permit to carry, pwede na ma-absorb yung permit to transport, permit to travel, kung yung LTAP ay may nakalagay yun na ikaw ay sports shooter. Okay. So usually, ilan to ba bago mag-expire itong mga permit na to, sir? Mga ilang taon? Yung LTAP, bali 2 years. 2 Tapos years. PTC. yung PTC 1 year lang. Yung license 4 years. Okay. So, ibig ko sabihin na parehas kayong merong gamit yan, talagang obliged kayo na i-renew ito ng i-renew. Okay. Very good. Partner? Sir Joel, saan na yung pinakamalayong narating nyo na sumali kayong mag-ama sa shooting competition? At ano yung mga napuntahan nyo na nag-enjoy naman talaga kayo ng todo bilang magtatay na parehas yung inyong hobby? Actually, ma'am, kung naalala ko, Katanawan po. Saka Lopez, sa Laguna po, Batangas, sa buong Calarbarsan po. Ayun po. Ito palang mga hari pag sa firing range, no? Oo. So, nakapag-uwi na ng maraming tropeyo. Hindi naman po madami. Minsan wala ding naiuwi, pero pag sineswerte may naiuwi po. Nawawala ba ang pagod pag nakikita yung trophy pag uwi ng bahay, may bit-bit ka parang sa sabong lang, may dala kang sambot? Opo, nakakatuwa po pag may naiuwing trophy. Siguro yan yung higit na nagmo-motivate sa inyo para mas sumali sa mga mas susunod pa maraming shooting competition? Opo. Kahit medyo may kamahalan nga. Actually po, ma'am, ang ano ko po, pagka may competition, yun po, nakaka-excite po. Halimbawa, nakaschedule po ngayong linggo. Ngayon pa lang na-excite na po ako. Ano yung pinakamagandang na ituro sa'yo ng tatay mo na lagi mong tatandaan kahit hindi mo na siya kasama sa loob ng firing range na ito pala ang dapat gawin bilang isang shooter? Dapat po tayo isang responsableng shooter. Gun owner. Opo. Okay. Tatay Tony, ano pa yung pwede nating idagdag? Siyempre, habang tumatagal, mas marami tayong natututunan, pwede nating i-share sa ating anak. Sa mga darating na araw, lagi ko sa kanyang sinasabi na yung baril ay pang protection lang. Bubunutin lang pag kailangan dahil yun ang natutunan namin sa firing range. Pero may pagkakataon bang gipit na gipit ka na sa sitwasyon, parang sinusubukan yung iyong self-control na parang gusto mo nang bunutin yung baril mo, Sir Tony? Opo, nagkaroon na po ng pagkakataon na nakabunot. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman sila natuloy. Kasi kung hindi nauna yung bunot, di baka kami naman ang kinuyog. So kapag talagang alam mong mauunahan ka, dapat mas pabilis ka. Opo. Okay. Di ba, Sir Tony, ang alam ko, ang bilang responsible gun owner, at the same time ay member ka ng isang lehitimong gun club, ang baril ay kung talagang bukod sa hobby, sa sports, of course may use yan. Alam natin, sabi mo kanina, binabag mong yung para protection mo in case of trouble. So ang alam ko, kung tama ako, ang baril is last line of the defense na lang. Siguro, bubunutin mo lang sa bilang pinakahuli talagang depensa. Tama po ba yun, Sir Tony? Opo. Ibig sabihin, kung kaya pang makontrol na umiwas sa trouble,
umangat ka kung ikaw ay inaaway, hangga't maaari ang alam ko ay umiwas kayo sa problema sapagkat kayo mga lehitimong gun holder. But kung talagang ramdam mong last line na ng defense mo at maaring maunahan ka, siyempre, paano pa kung hindi ka natuto, di ba? So yun na lang yung pagkakataon na pwede mo na siya talagang gamitin sa pinakahuling depensa mo. Tama po ba, Sir Tony? Tama po yun, tama po. So, hopefully hindi mangyari sa inyo sapagkat alam ko kayo ay mga karaniwang tao, bagamat mga mayayaman, may kaya sa buhay, at holder, responsible gun holder. Sana walang mga ganon-ganon. Sana manatiling for hobby lang itong ating mga ginagamit na pantudla. Opo, sana nga po lagi kong pinagdarasal na lagi kaming ligtas sa araw-araw. Ito po bang mga baril ito, kahit sabihin natin meron kayong lisensya para ito bitbitin araw-araw. Ito po, di ba ang alam ko, bagamat ikaw ay licensed gun holder, kahit ito'y dala mo sa pang-araw-araw mong lakad, hindi naman siya pwedeng isukbit sa bewang, tama po ba? Or paano po ba yung sistema ninyo? Pwede ba siyang isukbit sa katawan na nakakover lang o hindi yung obvious na parang di mahapo ang mala? Ganun ba yun? Ang talagang rules po ng PTC ay sa bag. Sa bag. Sa bag. Yung parang maliit siyang bag. Bag. Kahit na PTT sa bag. Ngayon, hindi maiwasang hindi mapalagay sa bewang dahil may iniingatan na pag nakuha yung bag kasama yung baril. Okay. Let's say halimbawa isang pagkakataon na nagpunta ka sa bangko at may dala kang 10 milyon, syempre dapat may sarili kang protection dahil wala ka naman kasama security. So doon siguro pwedeng ikatuwiran natin na naka-inside holster siya, tama po ba? Kasi Tama po. 10 milyon yung ide-deposit mo galing sa benta ng bigas mo So okay lang po 'yon. Okay lang po. Yun na lang po kung sakaling mahuhuli, yun na lang ang aking idedepensa na sir, may malaki akong dala. Kung nakalagay sa bag yan, di lalo ng pati baril ko dala. Siguro may maintindihan ko sakaling nagkataon yung pangyayaring gano'n na wala sa naman, di ba? At kumpleto naman ang lisensya. At bukod doon, kilala ka naman siyempre ng bangko. Opo. Pero pag sa bangko, pag sinabi naman na iniiwan ko naman. Sa guard, Opo. sa lobby. So, iniiwan ba? Okay din pala, no? So, partner? Sir Tony, Sir Joel, totoo ba yung balitang kapag ka-shooter, ang hilig na rin maliban sa pumutok ay collection ng baril? Sir Joel? Totoo po yun, ma'am. Uy. So, mula sa caliber 38, 45, ano bang kalibre yan? Bali po ang ama ko, anim ang baril niya, tay. Pito po. Bali Of course, with license lahat. Opo, lisensyado po. Ang akin po ay isa pa lang po. Paano ba yung tamang paglilinis no? Kasi accidentally, maraming natatamaan yan. Minsan, nag-i-end sa namamatay, Accidental pa yan po. nakakalungkot man. Pero paano po ba yung tip na rin para sa mga Opo. viewers natin? Paano ba yan kapag itatabi, kapag ipapasok na natin sa loob ng bahay? Kailangan ba may load na bala? Bali po, ma'am, yun nga po ang natututunan natin pagkasali po tayo sa gun club. Bali, safety po muna. Meaning? Ang bala po lagi, kapag kinukutkot po natin ang baril, malayo po ang bala. Paano ba yung kinukutkot? Yung nililinis po. Okay. Halimbawa, may ginagawa po kayo sa baril, mga kalas-kalas po, dapat po ang bala nakabukod po. Okay. Dahil espesyal ang edisyon natin ngayon, partner, magtatay na iisa ang kanilang hobby, ang tumudla. Sabi mo nga kanina pa, ano po ang mensahe natin sa isa't isa, Sir Tony, Sir Joel? Bilang kayo po ay mag-ama, naiisa po ang inyong interest sa buhay, ang pumutok po. Sir Tony. Joel, ito ay aking bunsong anak. Lagi kang makikinig sa sinasabi ko dahil medyo sablay ka palagi, lalo na sa paghahanap buhay, matututunan mo rin pagdating ng araw. At saka yung sinasabi ko sa paghahawak ng baril, laging isipin mo ang safety. Yun lang. Sir Joel? Para sa inyo naman po, tay, magandang kalusugan lang po. Sana umaba pa ang buhay nyo hanggang sa tumanda na rin po ako. Hanggang, ayun po.
At syempre mga ka-stand, dahil pinapahalagan po natin ang oras na nilaan ng ating mga kasama ngayong umagang ito, bigyan naman natin ng simple of token. Marami pong salamat sa oras. Hinahanap ko talaga kung sino sa inyo si Salamat. Cardo. Salamat po. Okay. Partner, nakita mo ba si Cardo? Kanina ko pa hinahanap sa kanilang dalawa eh. Oo nga, oo nga. Ito, medyo mas hawig. Itong bata-bata eh. Ha? Oo. Medyo may hawig kay Cardo Nagpapalakas Dalisay. ka kay oo. Sir Joel. Okay, ha? At oo. kagaya po ng dati, mga ka-stand, mag-iiwan po kami ng mga malagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa, kagaya ng right things happen at the right time. And so, don't rush things up. Kaya, relax lang. At syempre, dito na naman natatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po, si King Formaran, para sa programang Stand Up! Balikatan! Para sa tulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.